Hello po sa inyong lahat. This is Lee Eugene from South Korea. Sa mga EPS worker natin dito sa South Korea, kung kayo po ay hindi member or hindi kayo ni-registered ng employer ninyo sa Gungmin, or kaya naman hindi hinuhulugan ng employer ninyo yung Gungmin ninyo for 3 months pataas, maaari po yung maging grounds for release at maaari kayong makahanap ng bagong employer. So yan po yung malalaman ninyo sa video na ito. Dati po kasi walang ganitong rules o hindi to kasama sa grounds for release ng mga EPS worker. Dati na nagtatrabaho ko sa migrant last 2017, wala pong ganitong rules. Pero ngayon, nasa grounds for release na po siya na kapag ang employer po ninyo ay hindi kayo minember sa Gungmin or kaya 3 months pataas ng contribution ninyo sa Gungmin ay hindi hinuhulugan ng employer ninyo, maaari po yung maging grounds para i-release kayo ng labor. Opo. So kahit ayaw ng employer ninyo, pag ganyan ang ginagawa ng employer ninyo, maaari po kayong i-release mismo ng labor. So maaari kayong maghanap ng bagong employer. At take note, ito po, kapag ganito ang reason po ninyo, ay hindi po siya counted for release. So maganda po to sa mga EPS worker natin. Kasi marami sa mga EPS worker natin, yung may deduction sila sa Gungmin, pero hindi po siya nire-remit ng employer. So ibig sabihin, parang binubulsa na lang ng employer yung mga dinededuct sa worker. Kasi usually, 50% sa employer, 50% sa worker ang contribution sa Gungmin. Pagkatapos nakukuha po yan ng mga EPS worker natin pagtapos or kapag uuwi na po sila ng Pilipinas for good. Kaya lang may mga employer po talaga na hindi po yan binabayaran. Ang nagsasuffer po sa bandang huli is yung mga EPS worker natin. Kasi usually kahit na mag-file ka ng kaso sa NPS office or mag-file ka ng kaso sa police, if hindi po yung bayaran ng employer, hindi po siya maibabalik sa inyo. So, mas maganda po na i-monitor po ninyo yung inyong Gungmin at kapag nakita po ninyo na wala pong contribution o hindi nagbabayad ng contribution yung inyong employer, 3 months pa lang, asikasuhin nyo na po para makaalis na po dyan sa company para hindi na po lumaki yung hindi nababayaran na Gungmin ng ng employer po ninyo. Kaya lang meron po yung proseso, hindi po yan na kapag nagpunta ka doon at sabihin mo na hindi ka hinuhulugan o hindi ka ni-register sa Gungmin, marirelease ka na, hindi po ganon. Meron po siyang procedure. So kailangan po ninyo ng translator kapag ginawa po ninyo yan. So kailangan ninyo kumuha ng mga certificate sa NPS office na katibayan na hindi po talaga kayo ni-register o hindi kayo hinulugan ng employer. Tapos dadalhin nyo po yan sa labor. Pagkatapos ito pong si labor, bibigyan po ng 1 month limit yung employer para ayusin po yan. Sa 1 month na yon, kapag inayos po ng employer yung inyong Gungmin, ni-register kayo at binayaran yung inyong Gungmin, hindi po kayo marirelease. Pero if ever po na sa loob ng 1 month, hindi pa rin po gumagawa ng paraan yung employer para ayusin yung inyong Gungmin, yung mismong labor po mismo ang magre-release po sa inyo. At take note, kapag kayo ay na-release, hindi po siya counted for release. So mas maganda po, kung hindi kayo marunong mag-Korean, magpa-assist po kayo sa migrant or kaya kumuha po kayo ng translator na may alam sa EPS law para masolusyonan po yung problema ninyo sa Gungmin at the same time, makakuha kayo ng release paper at makahanap ng bagong employer. Again, this is Lee Eugene from South Korea. Annyeong!